Kamusta mga kababayan? Narinig niyo na ba ang balitang granted ng interim release ni Tatay Digong? Ehem! Pero teka lang. Totoo ba ito? Isa na namang fake news na umiikot sa social media. Sa episode natin ngayon, sisirain natin ng mga ulat, susuriin ang mga katotohanan at bibigyan ng matinding pagsusuri ang pinakabagong kaganapan sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya't maghanda dahil ito ay ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, satire at malalim na talakayan. Ako nga pala ang inyong pilosopo sa politika, inspired by the sharp-witted broadcaster na si Deo Macalma na magbibigay ng direktang, matapang at fact-based na komentaryo para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto, ang layunin natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform dahil natin tungkol sa Philippine politics. Kaya naman, i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin please. Okay, ma-inform natin tungkol sa Philippine politics. Kaya naman, i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share, at mag-super thanks, no? Para suportahan ang content na ito sa mga nasa Saudi Arabia, Singapore at US. Salamat sa panonood. Ito ay para sa inyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa interim release mula sa ICC detention sa The Hague, Netherlands. May mga nagpo-post sa TikTok at Facebook na nakalaya na si Tatay Digong. Pero mga kaibigan, hold your horses. Ayon sa pinakabagong ulat, okay, wala pang desisyon ng ICC at malayo pa itong pagiging granted. Anong ibig sabihin nito para sa mga biktima ng drug war, para kay Duterte at para sa ating bansa? Sisirain natin ang mga detalye, magbibigay ng mga pananaw natin at ipapakita kung paano konektado ang politikang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Kaya relax lang kumuha ng kape at samahan natin ang talakayang ito. Okay, bago tayo magsimula, i-click ang subscribe button, i-on ang notification bell, at mag-comment ng sana all 100,000 subs or subscribers para maabot natin ang layunin natin para sa mga OFW sa Hong Kong, UAE at Canada. Mag-super thanks na rin please para matulungan kaming magpatuloy ng ating adhikain. Let's dive in! Isang umaga sa Davao City, isang tindera sa palengke ang nag-post sa TikTok. Tatay Digong, libre na, Sa loob ng ilang oras, milyon na ang views at nagkagulo ang social media. Pero teka, bakit parang ang bilis naman ng ICC? Parang Fast and Furious ang labas, Sa totoo lang, ang petisyon para sa interim release ni Duterte ay isinumite noong June 12, 2025 ng kanyang abogado na si Nicolas Kaufman na nagsabing may isang third country na handang tumanggap kay Duterte. Pero mga kababayan, wala pang desisyon ng ICC pre-trial chamber. Ano ang katotohanan? Ayon sa Rappler, ang claim na nakalaya si Duterte ay fake news. Ang ICC prosecution sa ilalim ni Deputy Prosecutor Mame Mendea Niang ay maring tumutol sa interim release na sinasabing si Duterte ang flight risk at maaring makahadlang sa investigasyon. Ang mga biktima ng drug war, kinakatawan ng Office of Public Counsel for Victims, ay nagsabi rin na ang pagpapalaya kay Duterte ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang seguridad. Pero sa kabilang banda, ang kampo ni Duterte ay nagsasabing may humanitarian grounds dahil sa kanyang edad. 80 years old na po siya, At wala na siyang parehong kapangyarihan tulad noong siya pa ang Pangulo. Kung totoo man na may bansang gustong tumanggap kay Duterte, ano kaya ang nasa isip nila? Uy, si Tatay Digong, perfect tourist attraction Parang gusto nilang gawing Airbnb host si Duterte
sa dahig, no? Pero seryoso, ang ideyang ito ng interim release ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng hustisya at politika. Anong mas mahalaga? Ang kalayaan ng isang dating leader o ang hustisya para sa libo-libong biktima? Okay, ano sa tingin ninyo mga kababayan? Dapat bang bigyan ng interim release si Duterte? Mag-comment sa baba at sabihin ang opinion ninyo ha. Para sa mga nasa Qatar, Japan at Australia, i-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo para sa mas maraming makilahok sa diskusyon. At huwag kalimutang mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming research. Balikan natin ang kasaysayan ha. Noong March 11, 2025, inaresto si Duterte sa Manila at dinala sa The Hague dahil sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa kanyang war on drugs. Ang ICC ay nagsasabing may reasonable grounds na si Duterte ang nagtatag at namuno ng Davao Death Squad at nag-utos ng mga extrajudicial killings mula 2011 hanggang 2019. Pero bakit kontrobersyal ito ha? Una, dahil umatras ang Pilipinas sa ICC noong 2019 at marami ang nagsasabing wala ng jurisdiksyon ang korte. Pangalawa, ang alyansa ni Pangulong Marcos at ng pamilya Duterte ay nagkaroon na ng hidwaan, kaya't may nagsasabing politika ang motibo ng pag-aresto. Ang ICC ay isang court of last resort na nangangahulugang kumikilos lamang ito kung walang sapat na investigasyon sa loob ng bansa. Sa kaso ng Pilipinas, sinabi ng ICC na hindi sapat ang mga lokal na investigasyon sa drug war, kaya't nagpatuloy ang kanilang probe. Pero sa kampo ni Duterte ay nagtatalo para sa pag-aresto ay labag sa soberenya ng Pilipinas. Lalo na't wala na tayo sa Rome Statute, no? Sa kabilang banda, ang mabiktima ng drug war na tinatayang 12,000 hanggang 30,000 ang napatay, no? Ay nagsasabing ito ang unang hakbang tungo sa hustisya. Ang interim release ayon sa Rome Statute ay maaaring ibigay kung walang panganib na tumakas ang akusado o makakahadlang sa kaso. Pero ang ICC, mga kaibigan, ay bihirang magbigay nito sa mga kasong crimes against humanity. Kung isipin natin ha, parang pelikula itong ICC case ni Duterte, The Hague Diaries. Pero seryoso, ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa Pilipinas, sa buong mundo. Ang ICC ay hinintay ng mga biktima ng abuso mula sa Ukraine hanggang Gaza. Pero bakit parang ang Pilipinas lang ang laging nasa spotlight? Siguro dahil si Duterte ang unang dating pangulo sa Asia na naharap sa ICC. Kaya naman mga kababayan sa London, Sydney at Riyadh, i-share ang video na ito ha para ipakita kung gaano kakontrobersyal ang kasong ito. Sa panig ni Duterte ha, sinasabi ng kanyang mga abogado na siya ay 80 years old na po ha, taong gulang na. Hindi na pangulo at hindi na ganun kalakas ang impluwensya niya. Sabi pa niya, hindi siya tatakas at hindi makakasagabal sa trial. Bukod dito, may bansang handang tumanggap sa kanya, bagamat hindi pa isinisiwalat kung ano ito, secret country, secret recipe. Ang mga taga-suporta ni Duterte tulad ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ay nagsasabing ang kanyang pag-aresto ay isang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Okay, sa social media, mga nagsasabing si Duterte pa rin ang ama ng bayan na naglinis ng krimen sa Davao at sa buong bansa. Sa kabilang banda, ang mga biktima ng drug war at human rights groups ay mariing tumutol. Sabi ng Rise Up, for life and for rights. Ang mga pamilya ng mga napatay ay nakakulong sa galit at pangulila. Ang ICC prosecution naman ay nagsasabing si Duterte ay may koneksyon pa rin sa mga makapangyarihang tao tulad ng kanyang pamilya at maaaring gamitin ito para takutin ang mga testigo. Bukod dito ang kanyang mga pahayag laban sa ICC tulad ng I'd rather die than face the ICC ay nagpapakita na hindi siya sumusuporta sa proseso. Okay, kung iisipin natin parang telenovela na ito. Si Duterte ang kontrabida na may mga loyalista laban sa ICC ang superhero na hinintay ng mga biktima. Pero teka, sino ang tunay na bida? Ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay o mga naniniwalang si Duterte ang nagdala ng kaayusan? Ang tanong,
Paano natin babalansehin ang hustisya at ang karapatan ng isang akusado, no? So mag-comment, no? Mag-comment sa baba, mga kababayan, sa Singapore, Kuwait at New York at sabihin ang inyong saloobin. Ayon sa pinakabagong update, hiniling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ang desisyon sa interim release hanggang July 24, 2025 dahil kailangan pa nila ng impormasyon. Ang confirmation of charges hearing ay nakatakda sa September 23, 2025 kung saan magpapasya ang ICC kung sapat ang ebidensya para ituloy ang kaso. Pero ang tanong, anong epekto nito sa Pilipinas? Ang tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte comes ay lalong tumitindi at ang mga biktima ay naghihintay pa rin ng katarungan, mga kaibigan. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol kay Duterte, ito'y tungkol sa papel ng ICC sa mundo. Kung si Duterte ay makakalaya, ano ang mensahe nito sa ibang leader tulad ni Putin at Netanyahu na may mga kaso rin sa ICC? Pero kung siya ay manatili sa kulungan, paano ito makakaapekto sa imahe ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad? No, para sa mga OFW sa Dubai, London at Toronto, ang kasong ito ay isang paalala na ang hustisya ay hindi lokal, ito ay global. Kaya't mga kababayan, ang inyong take? Dapat bang manatili sa Duterte sa The Hague o bigyan ng pagkakataon ng interim release? I-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Saudi Arabia at Australia. At mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming content. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. Okay, sa episode natin ngayon, sinala natin ang katotohanan sa likod ng balitang nakalaya na si Duterte. Fake news ito, mga kaibigan. Ang ICC ay wala pang desisyon sa interim release at malakas ang oposisyon mula sa prosecution at mga biktima. Ang kasong ito ay nagpapakita ng mas malalim na laban, hustisya laban sa soberenya, katotohanan laban sa politika, pero higit sa lahat, ito ay tungkol sa mga pamilyang nawalan at sa ating responsibilidad bilang mga Pilipino na suriin ang ating mga kasaysayan. Sa mundo ng politika, madaling malunod sa ingay ng social media. No? Pero bilang mga kabataan at OFWs, may kapangyarihan tayong magtanong, magsuri at magtulungan para sa hustisya. Kaya't sa mga nasa Manila, Davao, Dubai at New York, ipagpatuloy natin ang talakayan. Ang kaso ni Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya, ito'y tungkol sa ating kinabukasan. Okay kung nagustuhan nyo ang episode na ito, mga kaibigan, i-hit mo na ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-comment na rin ng hustisya para sa lahat at mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Para sa mga OFW sa Qatar, Singapore at Canada, salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga kababayan, this is your Pilosopo sa Politika, signing off at mabuhay ang Pilipinas!